Habang may buhay, may pagproblema, pero habang may buhay, may pag-asa. Kung yung pag-asa natin kay Lord. Kasi kung magre-rely lang po tayo sa ating kakayanan, wala. Mapapagod yung katawan natin, mapapagod. Yung isip natin, mapapagod. Yung puso, mapapagod lahat. Pero si Lord hindi mapapagod na mahalin tayo. Ano po? Gagawa siya ng kamangha-mangha sa ating buhay. Katulad ko po, gumawa siya ng kamangha-mangha. Sabi nga niya sa 2 Corinthians, yung ginawa natin kanina na tinanggap po ninyo, yung simple panalangin lang yun, pero malaking naniniwala po. Malaking impact yun sa inyo po. Ano po, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip na palitan na ito ng bago, ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito. Wala naman po tayong pwedeng gawin, wala naman po tayong pwedeng bilhin na yung isang gay, o yung isang, di po ba napagpagunta ako sa pagiging ganito ko, punta ako sa butika, pabiling ako ng gamot na tapos bukas, di ba? Babae ka na, tapos lalaki ka na, pwede wala. Tanging si Lord ang makakagawa. Opo. Ako si Brother Marlon Solomon Amudin, isa akong transgender woman noon. Yes, isa akong transgender woman at isa po akong transgender woman noon. Talaga po? Yes, ako po yan. Ako po yan, ayan. O, yan. Saan niyo po nakilala? Nagabihan na tayo. Meron kayong tutuluyan dito? Hindi, Uwian. actually po, pauwi na po kami sa Maynila ngayon. Ngayon, okay. Ngayon na din po yung pauwi na. Grabe talaga. Talagang ano, alam niyo yung salitang sinambot? Pangasinan. Parang hinabol kayo ni Lord dahil pauwi na kayo, di ba? No? Ako si Brother Marlon Solomon Amudin, isa akong transgender woman noon. Yes, isa akong transgender woman at nagmamanage ako ng bar and restaurant noon. Kaya napakarami kong karelasyon, mga Amerikano sa Baguio City. Ano po, ayan po ako, dumating sa punto ng aking buhay dyan sa taas. Ayan yung nakabra ng pink, dumating sa punto ng aking buhay na nagpa-inject na rin ako ng collagen sa aking boobs. Ano po, pero ang dami kong nakarelasyon. Nasa akin ang bisyo, lahat ng mga bisyo, panlalaki, adik ako sa lalaki, adik ako sa sex, adik ako sa sugal, sa alak. Dumating sa punto ng aking buhay na sa akin na lahat ng bisyo. Pero pagkatapos nun, ang saya-saya, di ba? Pero pagkatapos mo, pagising ka ng umaga, malungkot ka din. Di ba? Parang ganun ba? Ganun, Lord, ganito na ang buhay, nakakasawa. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, kung totoo ka, bakit ako pinanganak ko ng nanay ko na lalaki ako, meron akong ganun. Pero bakit hindi ko magamit? Sabi ko sa kanya, minumura ko po siya. Sabi ko, bakit gano'n, di ba? Siguro marami na kayong kakilala ng bakla, tumboy, di ba? Pero walang pwedeng inumin, wala kaming pwedeng bilihin sa butika na pwedeng inumin pag nagsawa na yung tomboy, bibili ng isang gamot tapos inom, babae na ako bukas. Wala, di ba? Wala, dumadami pa, mas lalo, di ba? Mas dumadami. Tanging ang kapangyarihan lang ni Lord ang makakapagpabago sa isang LGBTQIA+. Tanging ang kapangyarihan lang ni Lord ang makakapagpabago sa isang transgender woman na katulad ko. Ano po, pagkatapos nung kinilala ko ang ating Panginoon Diyos, Hari at Tagapagligtas, eto na ako, Ma'am Cheska. Eto na ako ngayon. Ay, wow! Kinasal! Opo, Ang cute! kasal na po kami ngayon. At meron na kaming 2 anak. At sila ngayon yung kasama kong nag-evangelize. Ayan, opo, ayan. Yes, di ba? Alam mo, mahirap ang isang maging bakla na makikipagrelasyon ka lang kasi gusto mo. Pero pag hindi mo kasama si Lord, hindi siya ang magiging sentro ng relationship nila. Wala. Hindi tatagal yun. Oo, babalik siya sa pagiging bakla niya. Totoo yan. Dahil ang isang bakla, mahirap. Ang katulad namin, talaga sa totoo lang, bilang ako, isang transgender, hindi nga ako tinatayon sa babae. Kasi ang dami kong ka-workmate noon ng mga nakapanty, nakabralang, wala sa totoo lang. Pero nung nakilala ko ang Diyos, doon niya talaga binago yung buhay ko, yung puso ko, yung pagkatao ko. Parang binuhay ba niya yung pagkalalaki ko, di ba? Marami kayong friends siguro ng mga gays, kahit kung magpanti-panti ka sa harap niya, wala siyang, lumay ko dito, di ba? Ganun din ako, ulo kayo siya, lakaw, ganun ako noon. Pero grabe si Lord, ano po, kaya pagpatuloy tayo, hindi ko alam kung ano ang kakarapin ninyo balang araw. Naniniwala ako na someday somehow, kasi habang nabubuhay ang tao may problema, pero habang may pagsubok may pag-asa. May pag-asa ka kung sa Diyos ka umaasa. Amen? Kaya hindi ko alam, balang araw sa family nyo, darating yung point na, di ba, pag minsan nag-away mga magulang, pag minsan financial, kulang tayo sa pera, di ba? Parang, Lord, bakit ganito na lang? Di ba? Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga ni Matthew, yung aking anak, Matthew 19:26, with God, all things are possible. Mag-share ka nga, anak, ng isang Bible verse sa kanila na panghahawa kanila na salita ni Lord. Isaiah 41:10. Sige, anak. Go.
Isaiah 41:10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Papalakasin kita, tutulungan, ingatan, at ililigtas. Amen.